Dumating na ang kinatatakutan ng Russia. Matagal nang binobomba ng puwersa ni Putin ang Ukraine gamit ang glide bomb mula sa malayong likuran ng mga linya ng labanan. Ngayon, nagiba ng lahat dahil sa Sweden. Ang ginawa kamakailan ng Sweden para sa Ukraine ay ang pinakakahangahangang bagay na maaring gawin ito o ng kahit anong bansa, at dumating ito sa tamang panahon. May paparating sa Ukraine na kinatatakutan ng Russia. Binigyan ng Sweden ng superpowers ang Ukraine, nakasalala ito sa malayuang abot nito. Sobrang baliw na ito. Maaring magtapos ang digmaan. Noong Mayo, 28 magkasamang nagsagawa ng briefing sina punong ministro ng Sweden, Ulf Kristersson, at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para mag-anunsyo ng malaking balita. Tapos ng kasunduan. Opisyal na, 16 Gripen CD fighter jets ng Sweden ay papunta na sa Ukraine. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi kailangang gumastos ng kahit isang sentimo ang Ukraine para makuha ang mga nakamamatay na Western fighter jets na ito. Mahalaga ito sa Ukraine. Tatanggap sila ng fighter jet na ginawa para labanan ng mga Soviet airframes na gamit ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Pero hindi talaga ang mga Gripen ang magpapabago ng laban, kundi ang malalayong armas na ilalagay sa mga jet na ito, na siyang lilikan ng pinakamalaking problemang hinarap ng estratehiya ni Putin sa loob ng maraming taon. Bago yon, talakayin muna natin ang kasunduan. Inasahang magsisimula ang delivery ng 16 Gripen CD fighter jets sa unang bahagi ng 2027. Ngunit may kondisyon ito. Makakatanggap lang ng jet ang Ukraine kapag milagdaan na nilang purchase order para sa mas marami pang Gripen jet na ibibigay ng Sweden sa hinaharap. Walang pakialam ang Ukraine dito. Buong intensyon nilang pirmahan ng dokumento, kaya naghanda na ang mga piloto nila para magamit ang pinakabagong sandata nila at makapagdulot ng napakalaking pinsala sa mga puwersa ni Putin. Isa itong tunay na makasaysayang pangyayari, isang makasaysayang araw para sa ating kooperasyon at para sa ating mga bansa, sabi ni Zelensky sa magkasanib na briefing. At idinagdag pa niya, pinag-uusapan natin dito ang isang eskwadron ng Gripen para sa Ukraine at napakahalaga ng suportang ito para sa amin. Ibinunyag din ng presidente ng Ukraine na magkakaroon ng humigit kumulang 10 buwang paghihintay mula sa pagpirma ng kasunduang ito bago makarating ang Gripen sa Ukraine, na magbibigay sa mga piloto ng Ukraine ng sapat na panahon para hasain ng mga kasanayang sinimulan na nilang paunlarin ilang buwan nang nakalipas. Marunong na magpalipad ng Gripen ang mga pilotong iyon. Pinalalawak ng Ukraine ang infrastruktura at nagpapadala ng mas maraming piloto abroad para tapusin ang training. At hindi lang yon. Binanggit natin ang isang particular na kondisyon kanina. Kailangan mo nang pumirma ang Ukraine ng purchase order para sa karagdagang Gripen fighter jets bago nila makuha ang donasyon ng Sweden. Ayon kay Christensen, layunin ng Ukraine na bumili pa ng 20 Gripen fighter jets at inaasahang magsisimula ang pag-deliver ng mga ito sa taong 2030. Ngunit iba ito sa Gripen na makukuha ng Ukraine sa 2027. Ang mga iyon ay Gripen CD models. Ang mga jet na balak bilhin ng Ukraine na may halagang tinatayang $2.7 bilyong ay mga Gripen EF models. Mas bago, mas malalakas na jet. Ang perpektong mga jet para maghatid ng mensahe sa Russia na balak ng Ukraine na hindi lang gamitin ang lakas ng mga dambuhalang fighter jet ng Sweden laban sa Russia sa malapit na hinaharap, kundi titiyakin din itong may malakas itong fleet na handang gamitin kung sakaling magkaideya si Putin o ang kanyang mga kasamahan na sakupin muli ang Ukraine sa hinaharap. Naging posible ang kasunduang iyon dahil sa malaking pautang mula European Union na inaprubahan noong Abril matapos ang eleksyon sa Hungary na nagpatalsi kay Viktor Orban, kaalyado ng Russia. Nang umalis si Orban, inalis ng Hungary ang veto na humaharang sa $100 at $6 bilyong na pondo para sa Ukraine. Nang makitang hindi na may iwasang mangyari, inalis ng Slovakia ang veto at tinanggal ang huling hadlang sa pagdating ng kinakailangang pinansyal na tulong sa Ukraine. Halos $3 bilyong ng pondong yon ay ilalaan sa mga Gripen fighter jet. Ang mga ito, kasama ng 16 pang mas lumang modelo na matatanggap ng Ukraine, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa bansa. Isa dyan ang long arm at tatalakayin natin ito mamaya. Ang mas pinoproblema ni Putin ay pagdating ng Gripen sa Ukraine, na ibig sabihin mas nagiging moderno at mapanganib ang Air Force na inakala niyang di magiging hadlang sa Russia noong simula ng pananakop niya. Ang 16 Gripen ay padadala ng Sweden sa Ukraine sa 2027 kasama ang 20 pang bibilhin ng Ukraine ay mapapabilang sa patuloy na lumalaking puwersang panghimpapawid ng kanluran na nagpapabago sa labanan sa himpapawid sa digmaan sa Ukraine. Mayroong halos 40 F-16 na ibinigay sa Ukraine ng mga Western na kaalyado sa Europa. Ang 40 jet ay halos kalahati lang ng ipinangako sa Ukraine
dahil hinihintay pa ang F-16 mula Belgium at Norway. Naghihintay ang Belgium sa pagdating ng mga F-35 na binili nito mula sa US. At ang Norway naman ay abala sa pagkukumpuni na mas tumatagal kaysa inaasahan. Pag naalis sa mga hadlang, mas lalakas pa ang Air Force ng Ukraine. May hindi bababa sa 5 Mirage 2005F na eroplano ang Ukraine sa impapawid. Dadagdag pang paparating na Gripen sa kanilang lakas militar. Hindi masama para sa bansang may lumang Soviet eroplano nang lusubin ng puwersa ni Putin noong Pebrero 2022. Gaano man kahalaga ang mga ibang modelong kandurani na ito, ang pangunahing kahinaan nila ay maaring hindi sila kasing husay sa pagharap sa uri ng digmaan na kinakaharap ng Ukraine laban sa Russia. Hindi ganoon ang masasabi sa Gripen. Ang jet na ito ay perpektong dagdag sa hukbong himpapawid ng Ukraine sa maraming dahilan. At ang una rito ay ang long arm. Ang partikular na benepisyong iyon ay nagbabago ng lahat sa Ukraine. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, ito muna ang mabilisang paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nakikinabang ka sa channel namin, mag-subscribe para hindi ka makaligtas sa mga video namin. Matagal na naming pinabitin ito. At ngayon namin ibubunyag kung ano ang long arm. Isang salita lang ang kailangan. Meteor. Ayon kay Pavlo Palisa, Deputy Head ng Opisina ng Pangulo ng Ukraine, ang lahat ng Gripen na ibibigay ng Sweden sa Ukraine ay magkakaroon ng long-range Meteor air-to-air missile. Pinakamahalaga, ang Gripen na may Meteor missiles ang magiging mahabang bisig ng ating abyasyon para mapalis sa mga eroplanong Ruso na nagdadala ng mga bomba sa harapan. Mahalaga ito sa pagpapalakas ng aviation at infantry protection, sabi ni Polyasek sa Telegram, na nagpapakita kung bakit mahalaga ang mahabang bisig sa plano ng Ukraine laban sa banta ng Russia sa impapawid. Hindi lang ito tungkol sa lakas umatake ng Swedish jet. Sa pamamagitan ng Meteor, may sandata ang Ukraine na kayang pigilan ng mga Russian glide bomb, hindi sa pamamagitan ng pagtama mismo sa mga bomba, kundi sa paggawa ng isang napakadelikadong bagay na hindi na muling makakapagpakawala ng mga iyon ang Russia. Perpektong missile ang Meteor para sa ganitong gawain, ayon sa Euromiden Press. Ang Meteor ay matagal nang kinikilalang isa sa pinaka-advanced na air-to-air missile sa mundo. Hindi lang dahil sa kakayahan nitong lumipad ng 12-12 ng kilometro para tamaan ang mga target na malayo sa likod ng front lines. Ang MBDA, gumagawa ng missile, ang nagbibigay ng pangunahing espesipikasyon nito. May bigat na 170 kilo. Hindi itong missile na gagamitin ng Ukraine laban sa matitibay na posisyon. Malakas na ito. Pero wala itong dandaang kilong pampasabog sa target. Pangunahing gamit ng Meteor, ang mataas na precision at sapat na lakas para sirain ang tiyak na target. Maaring gamitin ang Meteor bilang beyond visual range na missile sa mga fighter jet gaya ng F-35 Rafale, Eurofighter Typhoon at Gripen. Kaya mahalaga ito sa estratehiya ng Ukraine. Sa ibang air-to-air option, kailangan pang mapalapit ang Gripen ng Ukraine sa firing range ng depensa sa himpapawid o eroplanong Ruso bago makalunsad ng armas. Hindi ganoon sa Meteor. Kayang magpalipad ng missile ng Gripen nang hindi agad namamalayan ng Russia hanggang sa malapit na ito sa target. Pagdating ng Meteor sa target, nagpapasabog ito ng advanced fragmentation warhead na idinisenyo para gawing inutil ang kalabang eroplano. Iyan ay pahiwatig kung paano gagamitin ng Ukraine ang mahabang abot laban sa mga glide bomb ng Rusya. Pinagsasasama ng RF proximity at impact fuses ang kakayahan ng Meteor na tamaan ng mga target sa iba't ibang paraan, habang ang fragmentation warhead ay sinisiguro ang pinsala sa malawak na target area para mas mapataas ang tsansa ng tagumpay. Walang takas mula sa Meteor at lumalala ang sitwasyon ng Russia dahil kayang maglakbay ang misil sa bilis na lampas Mach 4. Maaring tumakbo at magtago ang target, pero dahil sa bilis ng Meteor, hindi ito makakatakas. Pwedeng itama ang direksyon ng misil gamit ang data link at gumagamit ito ng inertial navigation sa mid-course flight para manatiling nakatutok sa target. Pagdating ng Meteor sa terminal phase, ginagamit nito ang active radar seeker para maggabay. Ibig sabihin, naglalak ang misil at winawasak ang target. At sa abot ng hanggang 200 kilometro, at may no-escape zone na 60 kilometrong pagsira sa target, ang madalas na nagagawa ng Meteor. Problema para sa Rusya ang Meteor dahil sa lakas at paggamit nito ng Ukraine. Pero may mas malaking issue dito. Makakatulong ang Meteor missile sa Ukraine laban sa glide bombs. Malalaman mo kung paano sa lalong madaling panahon. Ang mga Gripen jet na nagpapaputok ng mga missile na ito
ay perpekto rin para sa Ukraine. Marahil higit pa kaysa sa anumang ibang Western na eroplano na natanggap ng bansa. Bakit? Mura ito, mabilis, at nagbibigay ng mabilis na tugon sa mga banta na matagal nang hinihiling ng Ukraine. Special ang Gripen dahil pinagsasama nito ang versatility at disenyo na akma sa pagharap sa estratehiya ng Rusya sa ere. Hindi na dapat ikagulat ang huling punto na yan dahil ginawa talaga ang jet na ito para harapin ang mga hamon na dulot ng mga eroplanong panghimpapawid ng Rusya noong panahon ng Soviet. Pero pareho rin to sa ibang Western fighter. Ang Gripen ay espesyal kumpara sa mga jet ng Ukraine dahil hindi ito kailangan ng malalaki at nakahandang runway gaya ng F-16 at Mirage. Ang Gripen ay kayang mag-take off mula sa mas maikling runway hanggang sa punto na sapat ang versatility nito para makalipad mula sa isang maikling bahagi ng highway kung kinakailangan ng sitwasyon. Mahalaga yan sa ilang dahilan. Una, ibig sabihin nito na ang Gripen ay mas mabilis makaka-respond kumpara sa ibang jet na meron ng Ukraine kapag may paparating na banta. Nakakatipid ng oras dahil mas konti ang runway operations, kaya ang Gripen ay maaari nang nasa ire at nagpapabagsak ng mga paparating na drone, habang ang F-16 ay nasa lupa pa at naghihintay ng kumpirmasyon kung ligtas na itong mag-take off. Pangalawa, isipin kung paano posibleng sirain ng Russia ang Gripen. Hindi ito mapapabagsak sa himpapawid. Tinitiyak ng Meteor at kakayahan nitong umatake lampas sa visual range na hindi yon mangyayari. Ang pinakamagandang pagkakataon ng Russia ay targetin ng mga paliparan, kung saan itinatago ng Ukraine ang mga Gripen nito. Kadalasan, ang mga jet ay protektado mula sa mga banta sa pamamagitan ng mga pinatibay na hanggar. Ngunit ang maikling panahon sa pagitan ng paglipat mula sa hanggar at paglipad ay laging isang problema. Mas maliit ang tsansa na matamaan ng Russian missile ang bagong Swedish jet ng Ukraine, habang nasa lupa ito kung mas maikli ang oras. Sa pagdating ng Gripen fighter jet, agad makakatugon ng Ukraine sa banta ng Russia sa himpapawid. At mas gumaganda pa ito. Ang sobrang bilis ng turnaround time ay isa ring pangunahing katangian ng Gripen. Sabi ni Vadim Voroshlov, Ukrainian pilot, ang Gripen lang ang fighter jet na handa niyang ipagbili ang kaluluwa niya para lang mailipad ito para sa kanyang bansa at kayang mapunuan ng gasolina at armas sa loob ng 10 minuto sa tamang kondisyon. Kapag humaharap sa isang bagay tulad ng drone attack, ibig sabihin nito ay kayang lumipad ng Gripen sa isang sortie, pabagsakin ng mga drone habang lumilipad, lumapag, magpa-refuel at magpa-rearm, at pagkatapos ay makabalik agad sa ire para sa pangalawang sortie upang pabagsakin ang panibagong alon ng mga drone. Maaring maisip mong mas mahal i-operate ang Gripen kaysa sa mas limitadong jet gaya ng F-16. Pero hindi rin yon ang kaso. Ayon sa Defense Express, ang Gripen ay isa sa pinakamurang modernong fighter jet may i-operate kada oras ng paglipad. Ang mga Gripen CD jet na papasok sa Ukraine sa 2027 ay nakakahalaga ng $20,000 at $600 kada oras ng paglipad, ayon sa ulat. Ang mas bagong Gripen EF airframes na darating sa Ukraine sa 2030 ay nakakahalaga lang ng $22,000 at $100 kada oras. Pagdating naman sa F-16, particular ang F-16V, ang jet na ito ay nakakahalaga ng $25,000 at $600 kada oras ng paglipad, kapag isinama ang gasto sa maintenance, crew, gasolina at logistics. Oo, hindi ito mukhang malaking pagkakaiba sa unang tingin. Pero kapag umabot na sa daan-daang oras ng sorties, ang $5,000 na natitipid kada oras ng paglipad ay aabot sa daan-daang libo. At kalaunan ay $1,000,000 sa napakaikling panahon. Para sa Ukraina, na sinusubukang magtipid hanggat maaari habang nananatiling epektibo sa himpapawid, ang ganitong klase ng pagtitipid ay hindi basta-basta dapat baliwalain. Noong Oktubre 2025, binuod ni Zelensky ang lahat nang lumabas ang balitang sinusubukan ng Ukraina makakuha ng Gripen fighter jet. Pinakamura ang pagpapanatili ng Gripen dahil pinakamaliit ang bilang ng tauhan na kinakailangan. Para sa mga pilotong may kwalifikasyon at karanasan, 6 na buwan lang ang pagsasanay, hindi 1 taon at kalahati gaya sa F-16. Mahalaga rin ang mga technical na kakayahan sa pag-takeoff at paglapag, dahil pwedeng mag-takeoff at mag-landing sa kalsada ay ang kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Hindi na nakapagtataka na sinabi ni Voroshlov na ipagbibili niya ang kanyang kaluluwa para lang makapasok sa cockpit ng isang Gripen. Ngayon, siguradong ngingiti siya mula tenga hanggang tenga sa kaalamang posible yon nang hindi na kailangan ng anumang kasunduan kay Faust. Lalo pang matutuwa sina Voroshlov at Zelensky dahil ang mahabang abot na dala ng Gripen ay kayang harapin ng matagal ng banta sa Ukraine. Nabanggit natin kanina, mga glide bomb. Ang estratehiyang panghimpapawid ng Russia sa malaking bahagi ng digmaan ay ang pagpapalipad ng kanilang mga fighter jet, partikular ang Su-34, para magpakawala ng mga bomba mula pa noong panahon ng Soviet
na ginawang mga sandatang may katamtamang saklaw gamit ang mga espesyal na disenyo ng wing kits. Malinaw ang benepisyo. Hindi na kailangang lumapit ng Su-34 sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Akyat lang, papaputukin ng bomba, tapos bababa ulit. Bagamat hindi pinakamatumpak, ang mga glide bomb ay kadalasang may dalang daan o libo-libong kilo ng mapanirang lakas. Kapag pinapaputok ang mga ito sa mga lungsod ng Ukraine, hindi ganong mahalaga ang katumpakan kumpara sa tindi ng mapanirang lakas. Lalong dumarami ang glide bomb na inilulunsad ng Rusya sa Ukraine, umaabot sa ilang libo bawat buwan. Ang Marso 2026 ay naging napakagandang buwan para sa estratehiya ni Putin. Nagpakawala ang Rusya ng 7,987 glide bomb sa Ukraine noong buwang yon, nakatumbas ng halos 258 kada araw at mahigit 1,500 pa na dagdag sa mga mapanirang sandatang ito kumpara sa huling record-breaking na buwan noong Pebrero. May kailangang gawin ng Ukraine tungkol sa problemang ito ng glide bomb. Nagbibigay ang long arm ng solusyon sa matagal na problema ng Ukraine. Ang Gripen at Meteor ay nagbibigay daan sa Ukraine na magpaputok ng sandatang kayang pabagsakin ng Su-34 at kaparehong eroplano kahit 12-12 ng kilometro sa likod ng mga linya ng labanan. Ibig sabihin, nanganganib magbago ang hangganan ng mga Ruso. Bago ang Meteor, ang pilotong Ruso ay pwedeng lumipad 100 kilometro mula sa target ng glide bomb at ligtas pa rin. Ngayon, may bagong panganib ang ganitong mga sortie. Lahat ng Su-34 na papasok sa abot ng Meteor missile ng Ukraine ay nanganganib mapabagsak bago o pagkatapos magpakawala ng kargamento nito. Nagbago na ang buong kalkulasyon sa estratehiyang panghimpapawid ni Putin at umaasa ang Ukraine dito. Inasahan ng Ukraine na mapapalayo ng Gripens at Meteors ang mga eroplano ng Russia para mawalan ng silbi ang kanilang glide bomb. Malaking tulong yon sa Ukraine. Mawawala sa arsenal ng Russia ang isang napakalakas na sandata na nangangahulugan na mas madaling makakapag-ayos ng depensa ang Ukraine sa lupa nang hindi na kailangan mag-alala sa mga pambubomba ng malalaking bomba na maaring makasira sa kanilang mga plano. Gaya ng sinabi ni Fabian Hoffman, isang senior researcher sa Norwegian Institute for Defense Studies, ang Gripen CD na may Meteor ay sa prinsipyo ang pinakamagandang kakayahan para labanan ang mga glide bomb ng Russia bago pa ito may lunsad na maaring makuha ng Ukraine sa kasalukuyan. Kung pagsasamahin ng Gripen at electronic warfare ng Ukraine, na mahusay ng sumasawata sa banta ng mga glide bomb ng Russia, at makakaproblema si Putin. Ang mid-range strategy ng Ukraine, kung saan napakawala sila ng bagong henerasyon ng mga mid-range drone laban sa Russia, ay nadudulot na ng kaguluhan sa mga puwersa ni Putin. Ang spring offensive ng Russia, na sana'y magiging tampok ng 2026, ay napipigilan dahil ginagamit ng Ukraine ang mga drone para sirain ang command post at logistics ng Russia sa likod ng front lines. Dagdag pa ang Gripen at Meteor, mas mahihirapan ng Russia na sirain ang depensa ng Ukraine. Ibig sabihin nito, may dalawang bagay para sa Ukraine. Naantala ang opensiba ng Russia, kaya mas marami ng pagkakataon sa kontra-atake. Sabi ni Zelensky, napalaya ng Ukraine ang 500 at 70 kilometro kwadrado ng teritoryo nitong 2026 hanggang dulo ng Mayo. Marami pang susunod kung hindi mapigilan ng Russia ang puwersa ng Ukraine gamit ang walang katapusang glide bombs. Hindi lang glide bombs ng Russia ang kayang labanan ng Gripen. Tulad ng binanggit ng Kyiv Independent, maaring lagyan ang fighter jet ng iba't ibang uri ng missiles, kabilang ang AIM-120 AMRAAMs, AIM-9 Sidewinders, at IRIS-T na mga sandata. May opsyon ng Ukraine tulad ng paggamit ng Gripen laban sa drone o mga pinatibay na target sa sortie. Maaari ring gamitin ng Meteor missiles laban sa mga eroplano ni Putin para sa glide bomb strategy. Sinabi namin sa inyo na ang pagdating ng mga Gripen sa Ukraine ay maaaring magtapos ng digmaan. Ang pagiging versatile nito, kasama ng papel ng mga Gripen sa medium-range strategy ng Ukraine, ang dahilan. Ang lahat ng ito ay tungkol sa unti-unting pagbawas sa mga opsyon ng Russia sa opensiba. Habang humihina ang atake ng Russia, mas gumaganda ang depensa ng Ukraine at dumarami ang tsansa para sa kontra-atake at pagkuha ng teritoryo. Kailangan lang ng Ukraine ipagpatuloy ang magandang ginagawa sa malaking bahagi ng 2026 habang hinihintay ang unang batch ng Gripen fighter jets mula Sweden. Pagdating ng mga jet, magbabago ang laro. Hindi handa ang Russia. Hindi rin kailangan ng tropa ng Ukraine sa Malatok-Machka ang Gripen at Meteor. Sobra pa sa sapat ang kakayahan nila para wasakin ang opensiba ng Russia ng sila lang. Mahigit 4 na taon nang matatag ang depensa ng Malatok-Machka laban sa mga atake ng Russia, na nag-iwan ng sunog ng mga nakabaluting sasakyan
drone at sundalo. Nabunyag na ang pinakanakakahiya na pagkakabalaho ng Russia sa labanan. Alamin ang buong kwento sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pang iba naming mga ulat tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.